ang nakakabuisit dito sa DOTR pagdating sa airport, never silang umamin na kasalanan namin yan paumanhin. Palagi nagpapalusot. Palaging sisi sa iba. Natandaan nyo yung nagkaroon ng brownout, sabotahe daw. Hindi nila inamin na palpa kami at papalitan na namin lahat ng mga dapat palitan. Eh ni minsan, pinalitan nga, ayaw pa nga nilang palitan. Kung hindi pa sinisante ng ombudsman, yung manager ng airport, hindi pa mapapalitan. O ngayon, di ba, tama naman yung desisyon ng ombudsman, si Baki na yun nasa airport. Oh. Sabi nga ni Ram dito, attorney, mga nanonood sa atin ngayong umaga, puro sila daldal lumayas kasi namumuno dyan. At wala tuloy. Puro kayo kahihiyan, sabi ni Ram. Kakahiya na po talaga. Kapal talaga ng mga mukha nito kung hindi pa mag-aalis. Alis dyan! Kakahiya kayo. Ayan. Alis lang. Kasi nasa maintenance din niya na attorney eh. Kahit na hindi naman siguro nung pag-install ng mga gamit dyan, present na yung mga surot na yan. Hindi, at saka ang katotohanan niya, napakataas ng airport fee na binabayaran natin. Alam mo, sa abroad, wala akong airport fee na binabayaran. Only in the Philippines. Oo, dito sa Pilipinas. Well, siguro, yung sa England, meron, dahil privado yan, no? Pero pagdating dito, yung terminal fee, Pilipino lang yan. Tapos, may bayad na nga, yung lahat ng pamasahe, may bayad pa, lahat ng mga eroplano, ang laki ng kita. Isa sa pinakamalaking kumita ang NEA. Mabuti sana kung kulang ang pondo nila, sapat-sapat ang pondo nila. Nung minsan nga, nagbayad yan ng mga abogado na saksakan ng laki ng bayad, na wala malang accounting. O kung kaya nila magbayad sa mga dayuhang abogado sa kaso na hindi naman dapat nagkaroon ng kaso, dahil ito yung sa privatization dati ng Terminal 3, no? Bakit hindi nyo man lang makakuha ng tamang pest control na mawala mga ipis, daga at surot dyan sa airport, no? Kayo po ang ipis, daga at surot ng lipunan, kayong mga nagpapatakbo dyan sa airport at sa DOTR. Sinusulong pa naman ngayon ang Chacha attorney para makapanghimok ng mga foreign investment. Baka paglapag ng mga negosyante dyan sa NAIA, ayaw na nilang mag-invest sa ating bansa. Buti sana kung magtatatakbo lang niya pag nakakita ng daga at surot. Ayaw na nilang lumapag ba lang sa Pilipinas dahil sila baka makagat ng daga, surot at ng ipis. Dapat daw hindi na natin ibalita daw ti attorney dahil makakapekto sa turista. Well, wala na nga nalathala na nga yan sa New York Post. Dami na at kakalat yan sa buong daigdig. Hindi lang yan New York Post. I'm sure yung mga karatig bansa natin na kalaban natin sa turismo, Thailand, Malaysia at Indonesia, naku, ipagbabandera ni rin yan. Dahil ang kahihiyan ng Pilipinas ay magiging bonanza ng ating mga karatig bansa na pareho rin ang attraction na ino-offer sa mga turista. Ang minsan, ang nirarason pa attorney na meron naman yan sa ibang bansa rin. Bakit natin ina-highlight sa masyado yung ganyan? Parang kagaya lang din yan ng korupsyon. Meron din yan sa ibang bansa, so hindi na natin i-highlights din.